Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Nandito po ako ngayon sa Medical Plaza. Kung saan po yan, nang bigla po namin naisugod si Robelin sa clinic. Kaya po ng kagabi po ay hindi po nakatulog. Yan, sabi po ni Reggie, hindi daw po nakatulog magdamag. Siguro po ay iniisip niya yung about sa anak niya, kaya Kira. Hindi din po nakakatulog, pinipilit na kumain ni Reggie kaso nga ayaw ni Robelin kumain, busog pa daw siya. Kaya po ngayon nag-decide po kami na dalhin sa clinic. And medyo okay man po kanina. Sabi ni Reggie ay nag-almusal. Kaya po ay na kailangan lang po ng injection kapag halimbawa po sa mga gano'n na po, kahit po sabihin natin magaling na, may mga time po talaga na magre-react o susumpong yung sakit ni Robelin. Kahit po sa lahat ng may mga depresyon, kapag nagugutuman ay talaga pong pwedeng sumbongin. Si Dr. Esquadra po ay tuwing naman po dito, napunta dito ay tuwing Friday po ng 8 AM mga 1 PM. Yan. Kung sa po sa Naga, ang clinic po niya ay sa tapat po ng City Hall ng Naga, yung may third floor yata po yun. Kilala naman po doon si Dr. Esquadra sa malapit po sa City Hall ng Naga City. Kalingap mga kabente. And magano na po ngayon, 3 oras na. And nasa lupa din sila. And papakainin ko muna din sila Reggie bago ko pauwiin sa San Isidro. Napakahirap talaga yung sitwasyon na kapag kahit po nagiinom ka ng gamot, tapos bigla kang may maiisip, matitrigger talaga yung sakit mo, hindi ka makakatulog sa gabi. Kaya po ba may mga ganyan na senaryo, inaagapan na po namin nila Reggie at Robelin para iyan sila Robelin. Papakainin ko muna sila dito sa tindahan ng manok. Ang tagal nyo, kulang 3 oras. Ang dami nagpapacheck up. Robelin, pili na dyan, makain tayo. Pakainin ko muna kayo bago kayo pauwiin. Nagmamadali ako at mapunta ko yung taning. Anong ay sarap nito. Ayos na. Ay, patapos na. Si Robelin kagabi, hindi ka kumain. Ba't hindi ka kumain kagabi? Isip lang yan, hindi nakakatulog. Buti na lang na-indisyonan ka ngayon. Kaya ang dami na nakain ni Robelin, nahuling ang magkain. Ni Robelin, abaw sa aso. Akala ko pagkain mo mamaya. Malmal ito yung mga aso ay dog lover ito si Robelin. Robelin, huwag kang paraisip pa. Basta huwag kang mapalipos ang pagkain. Gutom ito si Robelin ay. Robelin, may pala, may nagpapabigay sa'yo. Si ano ito, 10,000 galing kay Ma'am kay Ma'am Sol. Bali pang 2 beses na siya nag-sponsor sa iyo. Kay Ma'am Sol. Ano masabi mo kay Ma'am Sol? Ma'am Sol, maraming salamat po.
Tapos ano, Reggie? Kaya Kira daw, 1,000, tapos sa'yo 1,000. Ito, ikaw na magbigay kay Kira. Tapos kay Reggie. Ano masabi mo, Reggie, kay Ma'am Sol? Salamat po, Ma'am Sol. Ayos, makakabili na ng ibang gamit si Kira, Basta magpagaling ka lang daw, sabi ni Ma'am Sol. Follow ka na minsan. Mr. 20 Boy. Ano po? Mr. 20 Boy Vlog. Pero Belin, ma-birthday daw. Birthday ka din. Ipapalo ka si Seth. Ano ba kayo? Ay, may sobra pa yata ako ditong 500 oh. YouTube po ba siya? Oo. Ipalo ka na. Kasi ano mo? Hindi ko say. Mga cellphone mo din. Oo. Ang pangalan mo? Mr. Benjiboy. Mr. ano? Mr. 20 Boy Vlog. Benjiboy daw. Mr. 20 Boy Vlog. Yan. Oo, naman. Ay, ito may birthday daw. O ito, pa-birthday. Oh, yan lang natira. Yan, pasensya muna dyan. Oh. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Sol sa binigay po ninyong tulong kay Robelin. Malaking tulong po yan. Biglang masaya si Robelin, no? Hindi ka na mag-iisip niya na. Oh, masaya din sila, oh. Pasensya mo na dyan, ha? Sa Facebook, ano? Sa Facebook po, ano? Jason Saldoa. Kasama ko si Kuya Bal. Ano na lang po, ano po ako dumakalo? Si Kuya Bal. Naging din ng pambiling gamot si ate. Ay, sira na yun. Ito, ako tayo. Ay, ito ate, oh. Ha? Tingabal matiba. Oo. Pastor yun. Oo, pastor. Isa rin po ako ng Born again Christian ka? Sige, sige. Pasensya na dyan, pang ilang tablet lang yan. Sige na. Maraming salamat kay Ma'am Sol. Buti na lang may pasobra si Ma'am Sol. Naibigay natin dito sa dalawa yung may birthday. Maraming salamat Ma'am Sol sa binigay po ninyo. Kailan po may birthday? Ay, sa susunod na birthday mo. October po ako palagi. Ay, October. Sige, sa October. Oh, sige. Wala po. Tara, Robelin. Lumalabas yung ano. Ha? Hindi lumalabas yung page mo. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Robelin. Yan, sa mga susunod po, ma-injection na din si Irene. Medyo matagal-tagal po na hindi po na-injectionan. Salamat po sa suporta. Pati kay Ma'am Sol, yan, nagbigay din po sa akin ng panggasolina si Ma'am Sol ng 2,000. Kaya binigay ko din po dito din sa naghingi ng pambili po ng gamot. Tapos itong nandito na bantay po sa Manukan ay birthday niya ngayon. Nagbigay din ako ng 500. May natira pang 1,000. Tamang tama po sa panggasolina. Mawala tayo ng masabi mo ulit kay Ma'am Sol. Ma'am Sol, maraming salamat po. God bless po. Masaya. Ano? Bakit pag malaki ang binibigay, mataas ang boses mo? Hindi ay biro lang. Salamat din doon sa mga patuloy na nagsusuporta dito kay Robelin. Sila sila Tita Belinda, tapos si Ma'am Tita Lydia. Salamat kasi si Tita Lydia laging nandyan. Kay Robelin. Si Casey po nasa kanila. Ano na po yung si Casey, buntis na. Ano na po, 6 months na dyan. Buti naman wala. Oo. Hindi pa siya masabi mo. Wala namang bumabalik sa kanya dahil buntis siya. Hindi siya nakakainis. May ano po siya, may konting sumpong. Pero ang kagandahan po ng ni Casey ngayon, kahit po 6 na buwan na siyang hindi may ulang injection, na po niya, na pipigilan niya, na niya, na mamanage niya yung sitwasyon. Dati po kasi noon, 1 buwan lang po na hindi na injeksyonan,
ano na siya, maligalig. Tapos naglalakad, nagsalita, nag-English. Pero ngayon po, dahil po sa nagkaroon po siya ng yung inspirasyon po baga, anak, tapos nandiyan si Jigs. Nag-iba po ang ano. Buti na lang sa Diyos, ano, dire-diretso. Si Jigs po, magaling na si Jigs ngayon. Wala na siya. Oo. Nag-aalaga po sila ng baboy, inay na baboy. Mga anak na rin yung baboy. Nasipag po si Jigs. Nagpagawa kami kasi ng bahay, nagpaano ako yung mga... Ma'am, salamat. Salamat po dun sa chocolate. Ay, wala pa. Ano, pag may dating naman, tawagan kita. Oo. Kay Robin. Grabe. Sige na, Robin. Bigyan kayo ng pagkain nyo lang. Ang sarap ng ano, ang sarap ng chocolate. Oh, May kapatid din ako, di ba sabi ko, may Oo. papatingin ko din. Kaya tinatanong ko kung mayroon sa likod ko na. Dito po tuwing Friday lang po siya. Kain nyo lang. Ay, pambira. Sige na. Ay, Rubilin. Diyan, pamasahe pa ninyo pag-uwi. Ay, wag na po. Sige na. Dahil nakakahiya. Sige lang. Pambira. Okay lang. Rubilin, pagkain mo daw, Konting tulong na yan. makain daw tayo ulit. Pagkain. Inaantay ko lang kapatid ko kasi ano lang siguro lang. Panyam na ito, Rubilin. Thank you po. Sige na. Para mga Grabe. gulay mo, buti may mga tanim kayong gulay, makakatulong na yun sa inyo. Oh, Hindi napakaswerte nyo ni- nahanapin. Ako nagtatanim kahit walang taniman doon. Nagtatanim ako ng yung pinsan ko. Kasi, Doon sa ecology. oo, yung sa likod may konting ano, ginawa namin parang siya pinapatanim ko. Kaya lang, mas Maganda nga po yung ano nyo, yung ano nyo, maraming tanim. Hindi, konting Naalala mo, Rubilin, pag-deliver natin ng banana chips nila ni Casey sa ecology. Oo. Oh, yung tayong, yung ikaw nagbuhat nung isang Wala ako bag. noon, nasa Cavite ako. Nasa Cavite si Madam. Inaano ko lang yung pamangkin ko. Tapos maraming chocolate. Nagkain ka ng chocolate. Buti di kasi numpong. Oo, masyado nga. Kasi hindi ka Nakain man po yung masyado. chocolate pero konti lang. Hindi lang pwedeng... Huwag kang ano, chocolate. Butan naman, ang chocolate sa Japan, hindi ganun katamis. Oo. Yung pong sa inyo, yung chocolate po ninyo, hindi masyadong matamis. Masyado matamis. Hindi katulad ng ibang sa ibang lugar na matamis ang chocolate. Bihira man kaming mag-ano, padala lang ng ano, kasi wala naman masyadong makichocolate. May Oo. mga bata lang. Isa binibili ka doon sa Chinese, yung kanto doon. Kasi may baby doon. Ngayon binigyan din ako ng Chinese, ng mga parang candy na may yung prawns. Galing din sa kanila. Oo. Manapan, doktor, ano na oras, mag-i-11. Gusto kong dalhin ako. Nakasama Nga ko po. si ano sa... Nasaan po yung ano nyo, kapatid nyo? Umuwi dyan dahil... Pero po ano, nakakausap po siya? Kaya lang Pero wag nyo... minsan lang siya pagka yung nakarinig ng yung nakarinig na kikwentuhan tayo, nakamali. Alam mo na ano niya sa isip niya. Kasi Siya ang pinag-uusapan. hindi, minsan yung may mga bagay na pag sinabi mo lang, wala yun. Kaya siya ay yung parang pagbibintangan. Kaya may mga pagkain dyan na nangyari lang yan. Ang gusto ko sana, wala naman ako alam kung kasama. Basta na lang umaalis yan dyan. Hindi ko na kasama yan. Hindi yung bahay mo. Nag-a-abroad siya dati. Kaya Lalaki po? Lalaki. Nag-pandemic. Parang siyempre, alam mo, Yung depression. naiisip niya siguro, naandyan siya. Oo. Yung asawa niya, lahat padala sa asawa. Wala na. Wala natira. Hinahanap niya pero binili ng sasakyan. Ano yung sasakyan? Kapatid ko, mag-negosyo ko naman. Hindi akong panunasa. Yan po mga kalingap, mga kabente. Nakatapos lang po ng injection ni Rubilin. Nandito po ako sa bahay po ni Ate Tan. Update ko po kayo. Yan, nalagyan na po ng mga kahoy. Ano na ito, ng plywood. Tapos ilang yero. Sino daw tao dito? Ate Taning. Yan. Nalagyan na ng kahoy. Ate Taning. Walang tao. Yan, nalagyan na po ng mga pang ano, abang. Isa po din sila ditong ano, kwarto. Itong kwarto po dito ay kay
doon sa magnanay. Yung sa kabila naman ay doon sa isang anak kay bata, yung sa panganay na anak ni Ate Taning. Yan. Kulang pa pala ng ano, kukulamber. Nalagyan na din po ng ano, nalagyan na din po ng kahoy. Yan po, may ano dito, may nakabang na. Yan, sa mga susunod po ay matatapos din po ito. Yan, maraming salamat sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na nanonood, susuporta. Maraming salamat din kay Ma'am Banji Garcia. Yan, unti-unti din natin ito matatapos. Ma-order din po ako ng ano, ng mga plywood pa, mga 8. Sabi ng kapatid ko 8 pa ito ay. Wala si Ate Taning, nasa ano yata, nasa nagtinda ng maruya. May din yata yung balik pa mga hapon. Medyo okay na po ngayon ikumpara po nung sa dati na kapag pumapasok ka dito ay ano sila, nakayuko. Pag umulan ay nababasa din siya, umulan din sa loob. Natabi sila para naupo na lang sila para matulog. Malapit na po ang piyesta dito, May 16. Yan. Sana matapos itong bahay na ito bago magpiyesta. Nakakawa din si Ate Taning sa halagang 100 pesos po yung kinikita. Yan, pinagtsatsagaan po niya para mabuhay lang po niya yung kanyang 2 anak. Yan, nakakatuwa po kay Ate Taning kahit po nahihirapan sa kakaedad na din. Ang edad po niya yan, 50 years old, pero kinakaya pa niya magtrabaho. And maraming salamat sa lahat ng mga viewers na patuloy na nagsusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip na ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. Bintabi Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat.